Mikoy at Krista pilit pabagsakin ng taong ito. Sino siya? May Chris supporters may buwelta. Mga ka-erts, eto na naman tayo sa isang mainit na usapan na talaga namang pinag-uusapan ngayon sa social media. Hindi na bago sa atin na kapag may umaangat, may mga taong pilit itong hinihila pababa. At ngayon, ang sentro ng intriga, walang iba kundi si Mikoy. Sa mga nakaka-follow sa kanya, alam niyo kung gaano kalakas ang suporta na natatanggap niya lalo na tuwing siya ay nagla-live. Hindi biro ang dami ng viewers, at mas lalo na ang mga sumusuporta, may mga simpleng fans, at meron ding tinatawag na, bigating sponsors, na talagang handang magbigay, magpadala, at magpalipad pa nga ng dolyar para lang ipakita ang suporta nila. Pero mga ka-erts, dito na nagsisimula ang kwento. Sa gitna ng lahat ng yan, may biglang kumalat na usapin, isang mabigat na paratang na talagang nakakapagtaas ng kilay. Ayon sa ilang kumakalat na mensahe, may isang sponsor daw na umano'y may pagnanasa kay Mikoy. At hindi lang basta chismis, may mga nagsasabi pa na sinisiraan daw si Mikoy sa harap ni Krista para magmukhang may mali o may tinatagong intensyon ang mga taong tumutulong sa kanya. Pero sandali lang mga ka-erts, hindi ba parang may mali? Kung iisipin natin, bakit biglang magkakaroon ng ganitong klaseng paratang? Sa dami ng natulungan, sa dami ng na-inspire, bakit ngayon palalabas ang ganitong issue? Hindi kaya may ibang dahilan sa likod nito. Dito napapasok ang mas malalim na tanong, inggit ba ito? O baka naman may grupo o mga tao na may ibang sinusuportahang tandem, kaya pilit nilang binabagsak si Mikoy para maiangat ang iba. Hindi natin maiiwasan na sa mundo ng social media, lalo na sa mga lumalakas ang pangalan, may kompetisyon talaga. At minsan, hindi na patas ang laban, kasi imbes na suportahan ang isa't isa, nagkakaroon ng paninira, panlilinlang, at paggawa ng kwento na walang malinaw na basehan. At kung babalikan natin, ano nga ba ang ginagawa ni Mikoy? Di ba't siya ay tumutulong, nagbibigay saya, at nagsisilbing inspirasyon sa maraming tao? Lalo na sa mga beneficiaries na umaasa sa kanya at sa mga sponsors na kusang loob na tumutulong. Kaya ang tanong ng marami ngayon, bakit ginagawa ng mali siya ang kabutihan? Bakit ang simpleng suporta, nagiging issue? Bakit ang pagtulong, napupulaan? At bakit parang may gustong sirain ang tiwala ng mga tao kay Mikoy? Mga ka-erts, hindi natin agad huhusgahan ang sitwasyon. Pero hindi rin natin pwedeng ipikit ang mata sa posibilidad na may mga taong sadyang gumagawa ng intriga para pabagsakin ang isang taong umaangat. At ang pinaka nakakaintriga dito, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Isang random basher lang ba? O may mas malalim pang dahilan? May koneksyon kaya ito sa ibang grupo o fandom na gustong maagaw ang atensyon ng publiko? Sa segment na ito, sinimulan natin ang pagbubukas ng isyung ito. Pero sa mga susunod na bahagi, isa-isa nating hihimayin ang mga detalye, ang mga posibleng motibo, at ang katotohanan sa likod ng mga paratang na ito. Kaya mga ka-erts, huwag kayong aalis, dahil sa susunod na segment, mas lalalim pa ang usapan, at baka doon, mas malinaw na nating makita kung sino ang dapat paniwalaan, at sino ang dapat questionin. Mga ka-erts, ngayon mas lalaliman pa natin ang usapan. Dahil hindi lang basta chismis ang kumakalat, may mga detalye na talagang pinag-uusapan ng netizens at lalo pang nagpapainit sa issue na ito. Ayon sa ilang screenshots at mensahe na umiikot online, may pahiwatig na may isang sponsor daw na sobra ang pagbibigay kay Mikoy, hindi lang simpleng suporta kundi halos malalaking halaga na talaga ang pinapadala. At dito na pumasok ang intriga, dahil may mga taong nag-uugnay nito sa isang maling interpretasyon, na kesyo may ibang intensyon daw ang sponsor na ito. Pero sandali lang mga ka-erts, hindi ba't sa mundo ng live streaming, normal na may supporters na talagang malakas magbigay? Lalo na kung naniniwala sila sa taong sinusuportahan nila. Hindi ba't choice nila yun bilang fans o sponsors? Ngayon, bakit biglang nilalagyan ng mali siya? Dito na pumapasok ang mas sensitibong bahagi ng issue. May mga nagsasabi pa raw na may paninira na ginagawa, na sinasabi di umano sa harap ni Krista ang mga ganitong paratang para magkaroon ng duda, para magkaroon ng lamat ang samahan, at para magmukhang may mali sa likod ng mga nangyayari. Mga ka-erts, kung totoo man ito, hindi na simpleng bashers lang ang usapan, may posibilidad na may planadong paninira. Kasi isipin nyo, kung gusto mong pabagsakin ang isang tao, ano ang pinakamadaling paraan? Hindi ba't sirain ang image niya? Sirain ang tiwala ng mga taong naniniwala sa kanya.
At higit sa lahat, sirain ang relasyon niya sa mga taong mahalaga sa kanya, tulad na lang ng samahan nila ni Krista. At dito lalo nagiging intriguing ang lahat, dahil bakit kailangan idamay si Krista? Bakit sa kanya pa ipinararating ang mga ganitong paratang? Hindi kaya may gustong maghasik ng selos. Hindi kaya may gustong magdulot ng misunderstanding sa pagitan nila. At kung totoo man na may ganitong galawan, malinaw na hindi ito simpleng opinyon lang, ito ay isang taktika. Mga ka-erts, sa social media, hindi lahat ng nakikita natin ay totoo. At hindi lahat ng kumakalat ay may basehan. Minsan, sapat na ang isang maling kwento para magmukhang totoo ang isang kasinungalingan, lalo na kung paulit-ulit itong binabanggit ng iba't ibang tao. Kaya ngayon, kailangan nating maging mapanuri. Sino ba ang nag-uumpisa ng ganitong issue? May pangalan ba? May ebidensya ba? O puro haka-haka lang? At higit sa lahat, ano ang pakinabang nila kung masira si Mikoy? Dahil hindi natin may kakaila, habang lumalakas ang isang content creator, mas dumarami rin ang tumitingin, mas dumarami ang naiinggit, at mas dumarami ang gustong pumalit sa pwesto niya. At baka lang naman mga ka-erts, may ibang tandem o grupo na gustong maagaw ang spotlight. Hindi natin sinasabi na yun agad ang katotohanan. Pero isa ito sa mga posibilidad na kailangan nating pag-isipan. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, may kumakalat na intriga, may mga paratang na walang malinaw na basehan, at may mga taong tila gustong guluhin ang imahe ni Mikoy. Pero ang tanong, magpapadala ba tayo agad sa kwento ng iba? O hihintayin natin ang buong katotohanan bago tayo humusga? Mga ka-erts, sa susunod na segment, pag-uusapan naman natin ang reaksyon ng mga supporters, at kung paano nila ipinagtatanggol si Mikoy laban sa mga paratang na ito. Dahil dito natin makikita kung gaano kalakas ang paniniwala ng mga tao sa kanya, at kung gaano kalalim ang epekto ng isyu na ito sa kanyang pangalan. Mga ka-erts, habang patuloy na umiinit ang isyung ito, isang bagay ang hindi natin may kakaila, malakas ang paninindigan ng mga supporters ni Mikoy. Sa kabila ng mga kumakalat na intriga, marami pa rin ang nananatiling solid sa kanya, at hindi basta-basta nagpapadala sa mga paratang na walang malinaw na ebidensya. Sa social media, makikita mo agad ang reaksyon ng netizens. May mga nagtatanggol, may mga nagtatanong, at syempre, may mga patuloy pa ring nagdududa. Pero kung babasahin mo ang karamihan ng komento, mapapansin mo na mas nangingibabaw ang suporta kaysa sa paninira. Marami ang nagsasabi, kilala nila si Mikoy sa pagiging totoo, sa pagiging matulungin, at sa walang sawang pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Hindi raw madaling paniwalaan na ang isang taong ganito ang track record ay bigla na lang masasangkot sa ganitong klaseng issue. At dito pumapasok ang lakas ng community. Dahil hindi lang basta viewers ang meron si Mikoy, may pamilya siyang nabuo online. Mga taong hindi lang nanunood, kundi tunay na naniniwala sa kanya. Kaya sa bawat intriga na lumalabas, hindi sila basta nananahimik, ipinagtatanggol nila ang taong tinuturing nilang inspirasyon. May ilan pang nagsasabi na baka daw scripted o gawa-gawa lang ang issue para guluhin ang sitwasyon. May nagsasabi rin na obvious na may inggit na namamagitan, lalo na kung makikita mo kung gaano kalaki ang suporta na natatanggap ni Mikoy kumpara sa iba. Pero syempre, hindi mawawala ang kabilang side. May mga netizens din na nagsasabing dapat daw maging maingat si Mikoy, lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil sa mundo ng online fame, hindi lahat ng lumalapit ay may malinis na intensyon. At kahit pa sabihin nating walang katotohanan ang mga paratang, minsan sapat na ang maling interpretasyon para magkaroon ng issue. Kaya ngayon, ang tanong, paano hinaharap ni Mikoy ang lahat ng ito? Sa ngayon, nananatili siyang tahimik sa gitna ng ingay. Walang direktang sagot, walang patutsyada, isang bagay na lalo pang nagpapaisip sa mga tao. Ang iba, sinasabing sign ito ng maturity, na hindi niya pinapatulan ang mga bashers. Pero ang iba naman, nagtatanong, bakit walang sagot? Mga ka-erts, minsan ang katahimikan ay may dalawang ibig sabihin, pwedeng wala kang dapat ipaliwanag, o pinipili mo lang na huwag palakihin ang issue. Pero sa ganitong sitwasyon, kung saan ang pangalan mo ang nakataya, sapat na ba ang pananahimik? Habang tumatagal, lalo pang lumalalim ang usapan. Dahil hindi na lang ito tungkol sa isang sponsor o isang paratang, ito ay nagiging laban ng paniniwala, tiwala, at reputasyon. At dito papasok ang mas matinding tanong. Kung ikaw ay supporter, mananatili ka ba sa paniniwala mo kahit may ganitong intriga? O magsisimula ka na bang magduda?
At kung ikaw naman ay nasa labas lang, paano mo malalaman kung alin ang totoo sa hindi? Mga ka-Erts, sa susunod na segment, mas titignan natin ang posibleng pinagmulan ng isyu na ito. Sino ba talaga ang nagsimula? May koneksyon ba ito sa ibang grupo o fandom? At may mas malalim pa bang dahilan kung bakit target si Mikoy ngayon? Dahil sa puntong ito, malinaw na hindi ito basta-basta usapan lang, may mas malaking kwento sa likod ng lahat.